Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang magsasama-sama upang magbulay, magnilay, mag-aral ng mga salita ng Diyos na siya magbibigay po sa atin ng kalakasan, kasiglahan, katatagan, kagalingan, kaligtasan at katagumpayan ng ating pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. On location po ang abang lingkod na ito dahil nandito po ko ngayon sa Likab, Nueva Ecija. At ako po ay naimbitahan ng Jesus Lamb of God Community sa pangunguna po ng ating butihing kapatid, napakabuti, tapat na lingkod po ng Diyos sa katauhan ni Ate Mirna Miklat. Maraming pong salamat una po sa Diyos at sa kanyang buhay. Kaya nandito po ko ngayon sa Likab, Nueva Ecija. At kasalukuyan po, ginagamit ko yung isang kwarto po rito. Purihin ng Panginoon para makapag-live at makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! So nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood at nakakapanood po ng live stream na ito. Ngunit bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin, mga magulang, mga kapatid. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. Truly, you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them, who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, niluluwalhati, dinadakila po namin ang iyong pangalan. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na kahanga-hanga, Diyos na kamangha-mangha. At anumang pagkukulang po namin, pagkakamali, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, saan man may dalawa o tatlong nagkatipon, ika'y mamamagitan sa aming kalagitnaan. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran. Salamat po, O Diyos, na kami pong lahat ay tumatanggap patuloy ng iyong biyaya. At nagpapasalamat na po kami na ngayon pa lamang kami po ay iyong sasamahan upang kaming lahat ay makatawid sa year 2025 sa tulong at biyaya mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At inaangkin na po namin ang 100% katagumpayan ng aming gawain ito. To God be all the glory, in Jesus' mighty and powerful name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Napakahirap po ng pwesto rito. Purihin ng Panginoon. So anyway, biyaya pa rin po ni Lord na tayo po ay magsama-sama, mga magulang, mga kapatid. Can you say amen? Ngayon po ay tatapusin natin ang huling serye ng ating pong tinatalakay para po sa Kapaskuhan ito, at papasok na po tayo sa year 2025. Again, year 2025 is the year of answered prayers. It is the year of answered prayers. Hallelujah. Talagang napatunayan ko po yan. Hindi pa nga ako pumapasok ang year 2025 ay talagang sinagot na rin po ni Lord ang isa sa aking mga dasal at panalangin. At alam po yan ng mga taga Jesus Wonderful at ng mga taga New Life, lalong-lalo na itong mga kabataang ito na nag-undergo po ng discipleship. Alam nila kung ano po ang desire din ng aking puso na makapag-mission. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. So tayo po'y mag-aral at narito po ang ating titulo, Christmas Story
Part 5. At ang tema po na ating tatalakayin na siyang aking naipangako, ito po ay patungkol sa the fear nots of Christmas. The fear nots of Christmas. Napakarami pong mga talata dito sa Biblia na sinasabi po ng Diyos sa mga lingkod niya na huwag silang matakot. Kailan po sinabi yan? Sa panahon ng Kapaskuhan. Sa panahon ng Kapaskuhan. Sa pagsa-celebrate ng kauna-unahang Pasko ay nangusap po ang Panginoon Diyos sa mga taong ito, sa mga lingkod niyang ito, at sinabihan niya po sila isa-isa sa pamamagitan po ng isang anghel na sinasabi po ang mga katagang fear not. Fear not. Kaya mga magulang, mga kapatid, haharapin po natin patuloy ang Kapaskuhan ito, ganoon din po ang pagpasok ng bagong taon, na hindi po natin kailangang matakot. Di ba? Meron nga ako sinend na greeting sa mga kapatiran natatakot magbukas yung ibang kapatiran. Baka meron daw virus. Ba't kayo matatakot? Virus lang yan. Hallelujah. Mas makapangyarihan pa rin si Lord. Sabi ko nga greetings lang naman yan. Greetings yan patungkol sa Pasko. Ayaw nilang buksan virus daw. Di sinabi ko, sa huling serye, tatalakayin ko ang subject matter na ito. At ito nga po ang ating pag-aaralan, mga magulang at mga kapatid. So simulan na po natin. Makinig po kayo mabuti. Fear has been a part of the human experience since the fall of man. Ang takot po o ang pagkatakot ay talaga pong nagiging parte na ng karanasan ng sangkatauhan. Simula pa ho sa pagbagsak ng ating mga unang mga magulang sa katauhan po ni Eve at ni Adam. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 3 verses 8 up to 10. So, ang tanong po, what is fear? What is fear? It means false evidence appearing real. False evidence appearing real. Ito po ay maling ebidensya na animoy totoo. Yan po ang acronym ng salitang fear o takot. Alam ba ninyo mga magulang, mga kapatid, there are top 5 common fears among the population of people. Merong 5 bagay na talagang masasabi nating kinakakatakutan ng lahat ng populasyon ng mga tao na nabubuhay sa sandaigdigang ito. Ano-ano ba yan? Siyempre, unang-unang dyan, yung tinatawag na the fear of death. Yan ang unang-unang kinakatakutan ng mga tao. Takot sa kamatayan. Sino ba namang hindi matatakot dyan? Purihin ng Panginoon. Pero alam po ninyo, pagkasama natin ng Panginoong Diyos, pag sumasa atin ng Diyos, si Kristo, that is, works in us, na kung saan yung kapangyarihan niya ay nasa atin, nasa kaloob-looban natin. Bakit tayo matatakot sa anumang bagay na ito? Pangalawa, yung the fear of public speaking. Maraming takot na magpatotoo, maraming takot na magsalita sa harapan ng maraming tao, hindi ba? Tama po? Amen? At ang pangatlo, the fear of heights. Ito ang isa sa kinakatakutan ko. Fear of heights. Takot akong umakyat sa mga matataas na lugar. At ang pangapat, the fear of failure. Okay, maraming tao natatakot na makaranas ng kabiguan
o mga masasakit na pangyayari sa kanilang buhay. At ang panglima, na kinakatakutan ng lahat ng napakaraming taong nabubuhay sa sandaigdigang ito, ay walang iba kundi yung tinatawag na the fear of rejection. The fear of rejection. By the way, nagpapasalamat po ako sa community ng The Lamb of God dito po sa Likab, Nueva Ecija. Napakaganda po ng kanilang pagtanggap sa abang lingkod na ito, sa kapurihan po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Okay, kaya wag po tayong matatakot sa 5 bagay na ito. Bagkus ang higit at una nating katakutan ay walang iba kundi po ang Diyos, ang Panginoong Diyos. Can you say amen? Sa pangalan ni Jesus. At nais ko rin po itong sabihin sa inyo, there are 2,000 phobias people are struggled with. Meron pong 2,000 yung sinasabi pong phobias. Ito yung mga kinakatakutan ng iba't ibang mga tao. Halimbawa, yung may mga taong takot sa ipis, takot sa daga, takot sa ahas, takot sa masikip, takot sa marumi. Okay? Ang dami-dami po niyan. Takot sa maluluwag na bagay, and so on and so forth. Napakarami pong phobias dito po sa Bible. Nakuha niyo po mga magulang, mga kapatid. And to tell you honestly, we all have things that we're afraid of. We all have things that we're afraid of. Lahat po tayo ay merong kanya-kanyang kinakatakutan sa buhay na ito. Kaya narito po yung mga katotohanan na nais ko pong i-share sa inyo mula po sa banal na kasulatan kung sino-sino yung mga taong pinagsabihan po ng Diyos para huwag po silang matakot. Narito po, truths to ponder. Mga katotohanan na dapat po nating pagnilay-nilayan. Ikaw ba, brother, hindi ka ba natakot bumiyahe ng mag-isa? Sanay po ako mag-mission ng nag-iisa. Purihin ng Panginoon. Buhat pa ho nung nandun ako sa dating pinanggalingang ministry. Kahit liblib na lugar, hindi po ako takot mag-mission mag-isa. Kaya nga po, nakarating ako dito sa Nueva Ecija ng mag-isa Hindi ko nga alam yung lugar. Basta meron kang pamasahe. Bakit ako matatakot kasama ko ang Panginoon Diyos? Salamat kay Lord, narito ako dito sa Nueva Ecija. Ayan, again, maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa buhay po ng isa nating kapatid sa pananampalataya, sa katauhan po ni Ate Mirna Miklat at ng mga lahat po ng pastor na actually 2 sila na talaga naglilingkod dito po sa komunidad na ito at lahat po ng mga miyembro. Ang dami-dami nila rito sa kapurihan po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Okay? So narito po ang unang-unang fear not. At sino po ang sinabihan dito? Number 1, the fear not for Mary. The fear not for Mary. Sinabihan po ng Diyos, kinausap po ng Diyos si Maria na huwag po siyang matakot sa pamagitan po ng isang anghel na nagngangalang si Angel Gabriel. Basahin po natin Luke chapter 1, 28 up to 32. Lucas, Kabanata 1, 28 hanggang 32. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Makinig po kayo mabuti. Luke chapter 1, praise the Lord, 28 up to 32. At ganito po ang ating mababasa. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. 29, datapwat siya ay totoong
nagulumihanan. She was troubled. Sabi po rito, sa sinabi po ng anghel. Okay? Siya ay totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung ano ang bati kaya ito. Verse 30. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot. Sabi po ni Angel Gabriel. Okay? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David sa kanyang ama. Kung merong katabi dyan, pakisabi sa iyong katabi, fear not. Fear not. She was grieved with fear. Mary was grieved with fear. Kaya nga sinabi ni Maria, how can this be? How can this be? Papaanong mangyayari yun? Alam naman natin yung istorya, yung kasaysayan. Hindi naman sila nagsiping ni Joseph. May doubt pa siya, hindi ba? Tama po. Pero naranasan ni Maria ang bagay na ito. Ano po yan? O ano po ito? From fear to favor. From fear to favor. Mula sa kanyang pagkatakot o grabing pagkatakot, naranasan niya yung favor, yung grace ng Panginoon. Kaya umalis ka sa negativity. Umalis ka sa kinalalagyan mong takot. Ha? Ang isang bagay pala na kinakatakutan ng marami ay yung tinatawag na the fear of unknown. The fear of unknown. Hindi mo alam kung bakit ka natatakot. Hindi mo alam bakit mo kinakatakutan ng isang bagay. O, unknown nga eh. Nakuha niyo po mga magulang, mga kapatid, kaya umalis ka sa ganyang kalalagayan at sa mga sandaling ito, mula po sa salita ng Diyos, tanggapin mo yung favor ng Panginoon. Tanggapin mo yung grace ng Panginoon. Na kung saan, gaya po ni Mary, from insignificant to significant, naranasan niya yun. Mambihira, dito po sa lugar nila, nakatira po si Maria sa, kumbaga sa lugar natin sa Pilipinas, o dito sa Pilipinas, Smoky Mountain. Smoky Mountain. Ganon ang lugar na tinitirhan ni Mary. So napaka-insignificant ng kanyang buhay, ng kanyang pangalan. Pero naging significant siya, nakilala, nabantog ang kanyang pangalan dahil merong plano, may layunin ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. At yun nga po, ipinaglihi niya, dinala niya sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Hesukristo. Naranasan din niya yung certainty, yung atiyakan ng pangako po ng Diyos. Yung imposible, naging posible. Kaya pag tinuloy natin yan sa Luke 1:37, walang imposible sa Diyos. Diba? Can you say amen? At naranasan din niya ang magdalang tao sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, nung tinanggap niya yung salita ng Diyos, hallelujah, dinala naman niya yung word of God, yung mensahe. Kaya sinabi niya, be it done unto me according to your word. Luke chapter 1, verse 38. So, brothers and sisters in Christ, gaya po ni Maria, ano ba kinakatakutan mo? At saan ka ba natatakot sa mga sandaling ito? Magbabagong taon na. Dapat, sa pagpasok ng bagong taon, tayong lahat ay sasalubong na may kagalakan na tinatanggap natin itong favor, itong grace, itong kagandahang loob po ng Diyos. Ito pong pagpunta ko rito ay
Blessing po ito, grace po ito eh. Ginamit si Ate Mirna eh. Nanay-nanayan ko po ito dati sa Hong Kong eh. Sa Hong Kong chapter. Oh. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, I am thankful and grateful. Oh. Na meron na namang breakthrough sa buhay ko. Narating ko itong napakalayong lugar din po. Malayo pala to. Likab Nueva Ecija. Pero salamat po sa biyaya po ng Panginoong Diyos. Ha? Again, hindi po ako natakot mag-misyon ng mag-isa. Purihin ang Panginoon. Oh, nakuha niyo po, my brothers and sisters. Kaya, ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, sa ka man naroroon, dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito, tanggapin mo ang napakabuti, napakainam, napakagandang favor ng Diyos sa buhay mo. Sa buhay mo. Habang inaalis mo, habang nilalabanan mo ang takot sa buhay mo sa pagpasok ng bagong taon, sumain nyo nawa. Sumain nyong lahat nawa itong napakabuting plano at pangako ng Diyos sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, sa year 2025. Sabi ko nga po kanina rito, ang plano at panukala ng Diyos para sa atin ay hindi po madidiskaril. Hindi po mapipigilan ang anumang plano o layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. As we serve God, as we have faith in God, as we trust God, my brothers and sisters in Christ, patuloy tayong tatanggap gaya ni Maria ng favor o grace na magmumula sa ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say Amen? Natatakot si Maria kasi alam niya, kung bihira, magdadalang tao siya, merong batas sa Israel, hindi ba? May batas sa Israel. Pag nalaman nila na nagdalang tao ang isang babae na wala namang asawa, babatuhin. Babatuhin, mamamatay sa pagbato. Isa yun sa kinakatakutan niya. Pero salamat kay Lord, nagmanifest ang Diyos sa kanyang buhay, sa pamagitan ng bati o greetings o yung tinatawag na mabuting pagbati ng Diyos na ginamit po sa Angel Gabriel sa buhay po ni Mary. Kaya talagang naisakatuparan ang napakagandang plano at layunin ni Yahweh sa sangkatauhan para po tayong lahat ay tumanggap ng kaligtasan sa katauhan o sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Pangalawa, siyempre, kung merong the fear not for Mary, ito po yung number 2, the fear not for Joseph. The fear not for Joseph. Sinabihan din po ng Diyos si Jose na wag din po siyang matakot. Saan po natin mababasa yan? Sa Matthew chapter 1, 18 up to 20. Open your Bible, my brothers and sisters in Christ. Mateo, Kabanata 1, talatang 18 hanggang 20. At ang sabi po ay ganito, at pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose, na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya sa lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel
ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip. Close vision po ang tawag dito ha. Napakita ang isang angel sa panaginip. Again, ang tawag po dyan ay close vision. Na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba. Sa ibang salin, huwag kang matakot. Fear not. Sabi po kay Joseph, sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Oh, ayan, ang pangalawang fear not sa Bible. Oh, listen to this ha. Buti na lang si Joseph, teachable, guidable siya ng Diyos. Talagang sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Tahimik lang po siyang sumusunod kay Yahweh. Oh, naintindihan po ninyo? Naging gracious po siya kay Mary. Hindi po siya naging kiss and tell. Tahimik lang siyang sumusunod sa tagubilin sa kanya ng Diyos para mailikas si Mary at si Jesus patungong Ehipto. Alam niyo ba kung gaano kahirap yon? Joseph is in the midst of crisis. He was in the midst of crisis. Ano yung crisis na kanyang pinagdadaanan? Biro mo yung kakasamahin mo sa buhay, nagdadalang tao, pag nalaman, again, ng marami yan, babatuhin, mapapahamak si Mary. Oh, mapapahamak sila Kaya tahimik lang siya. Hari nawa, lahat ng lalaki, hindi kiss and tell. Dapat ang mga kalalakihan, huwag masyadong madadaldal ang bibig sa pag meron silang karelasyon. Ikinukwento nila yung mga nangyayari sa relationship nila. Hindi gawain ng isang lalaki yan. Nakuha niyo po, mga magulang, mga kapatid, lalo na pagka merong di magandang nangyayari sa karelasyon niya. Dapat hindi siya nagkukwento, hindi siya nagdadaldal, hindi niya sinisira yung minamahal niya o minahal niya. O, gaya ni Joseph, nakita nyo, ayaw niyang sirain yung pagkatao ni Mary, hindi niya kinuwento. Kung naiba-ibang lalaki yan, baka idaldal niya pa yan Nakuha niyo ba, mga magulang ko at mga kapatid? So, ganun katindi yung grief na pinagdadaanan ni Joseph, ganun katindi yung crisis na pinagdadaanan ni Joseph. Ano pa? He shut down his business. May negosyo si Joseph Anluwagi siya Di ba? Anluwagi siya Karpentero siya Oh. Gumagawa siya ng kung ano-ano Sinara niya yon dahil sa utos ng Diyos. Nagpasakop siya sa Diyos, sumunod siya sa Diyos, sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Oh. He went to the other country with Mary and Jesus in obedience to God. Pumunta sila sa ibang lugar, sa ibang bansa. Hindi naman nila bayan yung Egypt Oh, di ba napakahirap manirahan sa isang bayan, sa isang lugar na hindi mo naman gamay? So sa punto ng daladalahin ni Jose, mahirap yon yung ganong sitwasyon. Pero dahil ang Diyos ang nagsasabi sa kanya, ang Diyos ang naguutos sa kanya, sabi ko nga po sa inyo, teachable siya, guidable siya, gracious siya, sinunod niya ng may katahimikan itong payo o itong suhestyon ng Diyos sa kanya para lamang po mailigtas si Mary at si Jesus. And the rest is history. Na napakaraming taong pinag-aaralan, tinatalakay, pinipreach, tinuturo ng mga naunang mga ngaral hanggang sa panahon natin ngayon. Itong mga eksenang ito, itong mga pangyayaring ito. Hallelujah! Sa buhay ni Mary, sa buhay po ni Joseph. Ngayon, tatanungin kita ulit.
Ano ba talaga yung kinakatakutan mo? Oh. Marahil nangungusap sa iyo si Lord. Nung ginamit si Ate Mirna na sinasabing pumunta ako dito, purihin ng Panginoon. Talaga nga namang sabi ko, sige po Lord, sige po ate, tatanggapin ko. And the rest is history, nandito na ako ngayon. Purihin ng Panginoon. Mauulit-ulit pa ito. Sapagkat may purpose, may plano ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Naintindihan niyo po, mga magulang, mga kapatid, ganon din po sa inyo. Gaya na nangyari kay Joseph the worker. Nawa, may sa katuparan, mangyari itong naisin ni Yahweh sa inyong mga katawan at buhay sa year 2025 with a purpose. In obedience to God. Hallelujah. Kaya mas maganda maging lingkod tayo silently speaking. Silently speaking. Yung tahimik lang. Hindi nagiging marites. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Again, gaya ni Joseph the worker. Tahimik lang siya. Pero sinunod niya itong sinasabi sa kanya ni Yahweh, hindi lamang para sa kaligtasan ni Mary at ni Jesus, kundi para rin po sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say Amen? Kaya pag tinuloy-tuloy natin yung ating pagbasa mula po sa Matthew chapter 1, 24 to 35, makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po ni Joseph the worker na stepfather o rather poster father. Yan, poster father ni Jesus. Okay? So ano po yung ginawa niya? Obedience of silence. Obedience of silence. By the way, yung kay Mary, ang ginawa niya na ay tinatawag ding obedience of submission. Yun naman yung kay Maria. Nakuha niyo po, mga magulang, mga kapatid, o dumako tayo sa pangatlong fear not. The fear not for the shepherds. The fear not for the shepherds. Hindi lang po si Mary, hindi lang po si Joseph, kundi yung mga pastol. Sinabihan din po ng Diyos, pamagitan ng isang anghel, na huwag po silang matakot. Saan po natin mababasa yan? Sa Luke chapter 2, verses 8 to 10. Open your Bible. Lucas, kabanata 2, talatang 8 hanggang 10. At ang sabi po ay ganito, at may mga pastor ng tupa sa lupaing ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Theophany. Theophany. God's manifestation in a physical form. Yun nangyari kay Mary, kay Joseph, dito sa shepherds, at yung isa pang lingkod na tatalakayin natin mamaya. Tinatawag itong theophany. God's manifestation in a physical form. Ituloy natin ang pagbasa. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot. Ayan fear not. Sabi sa wikang Ingles, sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Ayan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Alam nyo ba yung mga pastol o yung mga nagpapastol dito na siyang naging witness? By the way, hindi yung mga haring mago ang witness sa kapanganakan ni Jesus. Ang witness ay itong mga pastol. Yung mga haring mago, nung makita nila si Jesus, doon na mismo sa bahay. 2 taon na si Jesus nung time na yon. Kaya
fake news yung mga display sa mga bahay-bahay na yung Belen, na nandun yung mga haring mago, tapos nandun si Jesus, si Mary, si Joseph. Fake news po yun. Ang dapat na nakalagay doon, yung mga shepherds, yung mga nagpapastol. Kasi ito ang sabi ng Bible eh. Ito yung sinabi sa binasa natin eh. Naintindihan po ba ninyo, mga magulang, mga kapatid? Can you say amen? Makinig kayo mabuti rito ha. Itong mga shepherds na ito, they belong to the lowest class of people. They belong to the lowest class of people. Itong mga nagpapastol na ito, kumbaga sa panahon natin, nabibilang sila sa mabababang uri o klase ng mga tao. Tumatanggap sila ng mga panlalait. Tampulan sila ng mga tukso sa sosyedad na kanilang ginagalawan o kinabibilangan. Nakuha niyo po mga magulang, mga kapatid, they belong to the lowest class of people in the society. Tumatanggap sila ng pag-aglahi. But listen, God chose to reveal His Son into the world, and the shepherds are the witness. God chose to reveal His Son into the world, and the shepherds are the witness. Kaya ito dapat yung nakalagay sa Belen. Nagkakaintindihan po ba tayo rito, mga magulang, mga kapatid? Can you say amen? Ang linaw-linaw eh. Luke chapter 2, 8 to 10. At kinausap sila ng Panginoon Diyos na itong nangyaring ito kay Jesus ay magdulot ng malaking kagalakan, great joy. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bayang Israel. At ngayon din para sa ating lahat. Kaya haharapin mo, makakatawid ka sa pagpasok ng bagong taon with great joy. Hallelujah! At ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo ay magiging saksi sa maganda, mabuti na plano at panukala ni Yahweh sa ating buhay sa year 2025. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, receive it, claim it. Kung ano ang nararapat mong tanggapin. O di ba, Ate Doris, Sister Jessa, Tita Yolita, Ate Kiel, sa inyo pong lahat, mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community, maging itong mga nakakarinig sa akin dito ngayon sa live stream ko sa kwarto, ng mga taga Lamb of God Community, tanggapin yung lahat, kayong lahat na nanonood sa akin sa live stream, saan man kayo naroon, magiging saksi tayong lahat sa napakabuting layunin ni Yahweh para sa year 2025 sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So naniniwala ba kayo dyan? Purihin ang Panginoon. Talagang naniniwala ako. Nandito ako ngayon sa Nueva Ecija Talagang niloob ni Lord na makarating ako rito. Biro nyo yan. Ang tagal-tagal na pala akong hinahanap nitong nanay-nanayan kong ito, nitong ate-ate ko na ito sa Hong Kong noon. Hinahanap niya yung pangalan ko sa Facebook. Hindi niya makita yung tunay kong pangalan. But God is good. God is great. Di ba? May ginawa si Lord. And the rest is history. Nandito ko ngayon sa isa sa mga plano ni Lord na makasama makadaop ang palad, makapiling ang mga kapwa nating lingkod ng Diyos dito sa Jesus Lamb of God Community sa Likab, Nueva Ecija, sa pangalan ni Jesus. Amen
And amen. Praise the Lord. O, pangapat. The fear not for Zechariah. The fear not for Zechariah. Ayan. Sinabihan din po ng Diyos sa pamagitan ng isang anghel, sa pamagitan ng mga lingkod niya. Pinasabihan si Zechariah na huwag din po siyang matakot. Luke chapter 1, 11 to 13. Open your Bible. Luke chapter 1, 11 to 13. Ano po sabi rito? Makinig po kayo mabuti ha. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At nagulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanila at dinatnan siya ng takot. Ayan pagkakita sa angel, dinatnan siya ng takot. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit siya natakot sa angel na ito. Verse 13, datapwat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, fear not, Zechariah, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At pwede nyo pang ituloy. Luke 1:11 to 25. Anong nangyari dito kay Zechariah? Anong klaseng takot? The fear of unanswered prayer. The fear of unanswered prayer. Mahabang panahon na pinagdarasal ni Zacarias. Mahabang panahon na nagdadasal siya na silang mag-asawa ay magkaanak. Ang linaw-linaw naman sa ating binasa, mga magulang, mga kapatid. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? Can you say amen? Verse 13 babasahin ko ulit Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo. Dininig ang daing mo. Sinasabi ko sa inyo year 2025. Year 2025. Repetitious principle. Prinsipyo ng pag-uulit. Ito ang taon na kung saan yung daing mo, yung panalangin mo, hallelujah, ay masasagot at sasagutin ng Diyos gaya ng nangyari kay Zacarias sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. May dalawang bagay pa na kinakatakutan itong si Zacarias tungkol sa pagkikita o pagkakaharap nila ng anghel. Ano yon? Una, natatakot siya kay Angel Gabriel dahil powerful ang anghel na ito. Powerful ang anghel na ito. Si Gabriel, ang salitang Gabriel ay Greek word Gabri means soldier. El means God, soldier of God. Ikaw ba naman ang pagpakitaan ng Minister of Defense? Ikaw kaya ang pagpakitaan ng Minister of Defense ng langit na hukbong sandataan ng langit, hindi ka ba matatakot? Kaya natakot si Zacarias alam niya makapangyarihan itong anghel na ito Nakuha niyo po mga magulang, mga kapatid. Ikaw kaya ang puntahan ng isang opisyal na wala kang ginagawa. Di ba? Purihin ang Panginoon. Baka matakot ka rin. Lalo na kung ang opisyal na ito ay talaga makapangyarihan, mataas ang katungkulan sa lipunan. Liban na lamang kung kilala mo siya ng personal. Dahil pag dinalaw ka ng isang mataas na estado ng buhay o mataas na tao na may mataas na estado ng buhay, di ba? Biyaya yon, grace yon, purihin ang Panginoon. Talagang yun ay isang malaking karangalan.
Sa isang banda, isa ring malaking karangalan ito sa buhay. Lahatin ko na, ni Mary, ni Joseph, ng mga shepherds at ni Zacarias. Ito nangyaring to sa kanila. Bakit? Yung manifestation ni Lord ay nasa katuparan. Diba? Tama po mga magulang, mga kapatid. Ano pa yung pangalawang kinakatakutan niya kay Angel Gabriel? Natatakot siya sa sinabi ni Angel Gabriel na magkakaanak sila. Na magkakaanak siya dahil alam niya na siya'y matanda na At marami mga bagay na maaaring mangyari sa kanila na di makakabuti, lalo na sa larangan ng kalusugan. Kaya isang bagay na kinakatakutan niya ni Zacarias. Totoo naman talaga yun. Pero alam po ninyo, God's plan, ito, repetitious principle, God's plan and purpose cannot be derailed and it cannot be thwarted. Ang plano at layunin ni Yahweh ay hindi madidiskaril, hindi mapipigilan. Hindi lamang sa buhay ni Zacarias, kundi sa buhay po nating lahat. Di ba? Tama po mga magulang, mga kapatid. Bakit? Kasi ang anak nila, ang anak ni Elizabeth at ni Zacarias ay walang iba kundi si John the Baptist. Na siyang naghanda sa daraanan ni Jesus. Di ba? Kaya nangyari, natupad itong planong ito, itong layunin na ito ni Yahweh sa buhay ni Zacarias, sa buhay ni Elizabeth, at sa buhay po ni John the Baptist. To prepare the way of the Lord. Di ba? Ginamit si Juan Bautista. Tama po, mga magulang, mga kapatid. Pakinggan niyo itong aking babanggitin, Dapat po yung takot, yung ating pagkatakot na ito, kung ano man yan, it should motivate us to draw near to God. It should motivate us to draw near to God. Kasi, pag lagi tayong nananatili sa takot sa ating buhay, it will stop us from succeeding. Pag lagi tayong natatakot sa buhay na ito, it will stop us from succeeding. Halimbawa, kung natakot akong pumunta rito na mag-isa sa Likab, Nueva Ecija, hindi ako makakarating dito, hindi ko mararanasan itong grace na ito, itong biyayang ito, itong favor na ito. Nakuha niyo po mga magulang, mga kapatid. At ito po ay part para talagang mangyari, may sakatuparan kung ano man ang naisin ni Lord, kung ano man ang kagustuhan ng Diyos, hindi lamang para sa mga taong dinatnang ko rito, at ganun din po sa inyo na nakakarinig at nanonood sa live stream ko ngayon, sa kapurihan po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Kaya sa aking pagtatapos, merong dalawang bagay. Listen merong dalawang bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ito yung biblical perspective of fear. Biblical perspective of fear. Ano yung dalawang bagay na ito na sinasabi kong biblical perspective of fear? Number 1, meron pong sinasabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God did not give us a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and of sound mind. There is what you call in the Bible na
Ang Diyos ay hindi magbibigay sa atin ng espiritu ng karuwagan o espiritu ng pagkatakot. Nakuha po ninyo, mga magulang, para talagang all of us will receive success, victory, provision, manifestation, giftings, signs, wonders, miracles, protection. Hallelujah! Lahat na ng mabuting bagay para sa pagpasok ng year 2025. Tanggapin mo ang kalakasan, tanggapin mo kasiglahan, tanggapin mong katatagan. Palitan mo yan, takot na yan, alisin mo yan, iwaksin mo yan sa katawan mo, sa buhay mo, sa isip mo. Sinasabi nga ng Bible, ito nga sinasabi ko sa inyo, biblical perspective. For God did not give us a spirit of fear, but a spirit of love, power, and of sound mind. Kaya, ngayon pa lang, hallelujah, meron ka nang tinanggap na mabubuting bagay galing sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, na biblical perspective. Ano yon? Fear of the Lord. The fear of the Lord. Diba? Yung pagkatakot kay Yahweh. Yun ang pangalawa na sa Kanya tayo matatakot. Diba? Yun nangyari sa Mark chapter 1, 35 to 41. Merong malaking bagyo, napakalaking unos, bagyo sa dagat. Yung mga alagad nagkaroon ng takot sa bagyo, nagkaroon ng takot sa unos, sa dagat, sa malalakas na hangin. Pero alam natin ang istorya, nauwi ito sa pagkatakot at pagkamangha sa ating Panginoong Kristo, sa pagkatakot at pagkamangha sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun yung sinasabi ko sa inyong fear of the Lord. Hindi ba? At meron din sinasabi ang Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya itong mga biblical perspective na ito, mga magulang, mga kapatid, taglayin natin, na ito ay talagang mag-manifest sa ating puso, sa ating isip, para haharap tayo sa taon ng 2025 na punong-puno ng katatagan, punong-puno ng kasiglahan, ng katapangan, punong-puno ng katagumpayan, dahil alam natin na tayo ay sasamahan at itatawid ng Diyos sa bagong taon na ito sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. So, hanggang dito na lamang po. Hallelujah! Dahil meron pa ako nga imimit pa rito na kapwa ko rin lingkod. Purihin ng Panginoon. So, kayo ba'y napagpala? Kayo ba'y may tinanggap na mga biyaya galing kay Yahweh sa pangalan ni Jesus? Yes, meron. Yes, meron. Nariyan na po yan. All you have to do is to claim it, accept it, receive it. As the Bible tells us, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. Kaya nandyan na po itong mga mabubuting bagay at bagong bagay na ibibigay sa atin ni Yahweh sa taong 2025 sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po kayo ay napagpala ng mga salitang inyong narinig. Again, sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Praise the Lord. So tayo po ay manalangin, mga magulang, mga kapatid, kung ano man po yung mga prayer request po ninyo, mag-agree lang po kayo. Mag-agree lang po kayo. Saan man may 2 o 3 nagkakatipon, siya ay mamamagitan sa ating kalagitnaan. Kukunin ko lang po itong mga prayer request. At ipapanalangin po natin itong mga humihingi ng dasal.
o palagi ang humihingi ng dasal sa live stream na ito. At syempre, kasama po kayong lahat dyan, ha? Mga magulang, mga kapatid, ha? Okay, let us pray. Father, in the name of Jesus, we are thankful and grateful sa iyong mga salita. Salamat po, Lord, na kami po'y pinagsabihan mo na huwag kaming matakot, huwag kaming magulumihanan, huwag kaming mabalisa, huwag po kaming mangamba. Sapagkat nariyan ka, gumagabay, sumusubaybay, at nagbibigay ng proteksyon at patnubay sa aming buhay. Kaya aking pong ipinapanalangin ang lahat po ng mga nanonood sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito. Hallelujah! Sa lahat po ng mga kapwa ko lingkod na nanonood parati at sumusuporta sa live stream na ito, sa lahat ng mga churches, community, ministry, sa mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment ng live stream na ito, Lord, I pray, I hope and I pray na iyong divine intervention, hallelujah, ay sumakanila. Lord, ikaw ang makikialam sa buhay naming lahat para talagang makatawid kami ng wasto, ng tama, ng mabuti sa year 2025 sa tulong at biyaya mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya ipinagkakatiwala ko po silang lahat sa iyo. Anuman ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay na ito, anuman ang mga nangyayari o nagaganap sa kanilang buhay, naniniwala po kaming lahat. Ikaw ang may sabi, Lord. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami bababayaan. Sinasabi mo rin, Romans 10:11, as the scripture says, anyone who has faith will never be put to shame. Sino mang nananalig, hindi mabibigo. Sino mang nananalig, hindi mapapahiya. Sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo itataboy. John 6:37. Kaya marami pong salamat, Lord, na ginamit mo ang buhay ni Mary, ang buhay ni Joseph, ang buhay ng mga shepherds, ang buhay ni Zechariah, upang kami ay pagsabihan mo rin na haharapin namin ang kapaskuhang ito o patuloy na kapaskuhang ito, higit ang pagpasok ng bagong taon. Dahil ikaw ang siyang kasama namin. Ikaw ang kasama namin, Lord. God with us. God with us. Sa pangalan ni Jesus. Ipinapanalangin ko rin po itong mga personalidad na ito, ang mga pangalang ito kasama ng kanilang pamilya. Hallelujah, sa buhay po ni Nanay Emmy Cabreros, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Lahat po sila na nariyan sa Estados Unidos, sa Payatas, dyan po sa Bulacan, sa Pangasinan, Lord. Itong Cabreros family, patuloy mo rin pong ginagabayan, iniingatan, pinapatnubayan, wisdom, hallelujah, and knowledge po ay sumakanila, graces and favor ay lagi pong sumakanila, in accordance to your will, in accordance to your word. At salamat po, kiniklaim na po namin, lahat po sila, lahat po ng mga pangalang ito na aking babanggitin ay talagang makakatawid po kami kasama na aming family sa year 2025 sa pangalan ni Jesus. Ganun po, Lord, ang buhay ni Ate G, ng kanyang mister at ng kanyang family, ang buhay po ni Ate P, ng kanyang mister at ng kanyang family, ang buhay po ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang family, ang buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang family. Ito pong Sister Tess, yung mga kapatid niya, yung bayaw niya, ang kanyang anak, ang kanyang apo, si Major Lim, ang kanyang may bahay at ang kanyang pamilya. Ito pong hipag ni Sister G. Ito pong kapatid ni Sister G na taga Bulacan. Maging ang buhay po ni Daddy Louie, ang kanyang may bahay at ang kanyang family. Sa buhay po ni Brother Bernie, ang kanyang may bahay at ang kanyang pamilya. Kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Sister Lisa and family. Kay Sister Maria Baricuatro and family. Kay Sister Teresa and family. Ganon din po itong kabataang ito na si Sister Eunice. Salamat po sa healing ng kanyang katawan at buhay. At ganon din po, Lord, kay Sister Lalang Paboriques, yung kanyang prayer request, Lord. Dito po sa kanyang pinapasukang paghahanap buhay o pinasukang paghahanap buhay na pagbibenta po ng bahay. Salamat po, Lord. Kiniklaim namin na makuha niya itong commission niyang ito, Lord. Maibenta niya ang mga bahay na ito.
Hallelujah. Bilang isang ahente sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po kay Sister Vivian Bisco, sa kanyang mister at sa kanyang pamilya, kay Mami Glo Manalastas, sa kanyang mga ating, o sa kanyang ating, sa kanyang dikong, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Hallelujah. Maging kay Ate Evelyn, sa kanyang mister at sa kanyang family. Kay Sister Edlin, sa kanyang mister at sa kanyang dalawang anak na nasa Japan. O, purihin ka Panginoon. Hallelujah. Kay Ate Tess, kay Major Simon Sancho, and family, dyan po sa lugar ng Lagro, sa Canada, yung mga kapatid po nila na may mga sakit, may mga karamdaman, salamat po, pinagaling mo na sila. Maging yung mga kaibigan nila, kaklase nila sa high school, salamat po sa kagalingan na kanilang mga katawan at buhay. Maging kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Kay Sister Rhea, dyan po sa Estados Unidos, sa kanyang katawan at buhay, salamat po na patuloy mo siyang pinagagaling at pinalalakas. Maging ang mister niya at ang buong family niya na nasa US at nasa Lagro. Kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa lugar ng Australia, and family, maging sa kanyang pamilya sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa lugar niya o lugar nila sa Belgium. Hallelujah. Yung kanyang anak na sumasakay po ng barko at yung anak niya na isang nurse dyan po sa London. Maraming pong salamat sa tugon at sagot sa iyong mga, or rather sa iyong pagtugon at pagsagot sa kanilang mga dasal at panalangin. Kay Brother Primitivo, salamat po Lord. Maging ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo at yung kaisa-isang anak niya at apo niya na nasa ibang bansa. Maraming pong salamat sa pag-iingat mo, sa paggabay mo, sa patnubay mo sa kanilang lahat. Sa mag-ina na ito, na anak at apo ni Brother Primitivo, dyan po sa ibang bansa, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, dyan po sa Iloilo, sa mga mahal nila sa buhay na nasa US, nasa New Jersey, nasa Mexico, nasa London, nasa Samar, nasa Payatas. Hallelujah. Maraming pong salamat sa lahat po ng graces and favor na ibinibigay mo sa pamilyang ito. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, ang kanyang asawa na si Brother Rio, kasama na po ng kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga kapatid. Maging kay Brother Robert Cabagnot, kay Sister Sheila Cabagnot, yung bagong business po nila at yung mga dating business pa nila, Lord, patuloy mo silang pagpalain upang maging blessing po sila sa community, sa ministry, sa church, sa family na kanilang kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Tonyo Healing, kay Mami Yo and family, kay Lance Jeyus Umali Healing, hallelujah. Kay Sister Rose, kay Brother Jong, na aking pong mga kapatid, ang aking mahal na ina, lahat po ng mga kapatid ko, lahat po ng mga bayaw ko, at lahat po ng aking mga pamangkin. Maraming pong salamat, Lord, sa patuloy na pag-iibigan at pagmamahalan at pagkakaisa sa aming family. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat po ng mga taga-Payatas chapter, yung mga elders po namin dyan, at yung mga youth na amin pong inaalagaan sa Payatas, ang mga taga-Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, Holy Spirit, batasan, sa buhay po ni Ate Kel, salamat po, pinagaling mo na siya, yung heart niya. Lord, ikaw po nag-ayos, ikaw po nagpagaling sa kanya, maging sa kanyang pamilya. Salamat po sa blessings and graces sa family niya. Kay Ate Julie, kay Kuya Arnold and family, sa pinsan ni Kuya Arnold na Sister Carmen Berryhill sa Las Vegas, Nevada, at sa buong pamilya po nila. Maging kay Ate Cecil, kay Kuya Deo and family, kaya Ate Elizabeth, sa kanyang mister at sa kanyang mga anak at mga apo, sa pangalan ni Jesus. Maging, hallelujah, sa mga taga Iloilo o chapter, dyan po sa Leganis, Iloilo, sa lugar po ni Ate Doris, ang mga taga Tondo chapter, ang mga taga Lagro community, ang mga taga Jesus Wonderful Ministry, ang mga taga New Life community, ang mga taga Lamb of God community dito po sa Nueva Ecija,
Likab, sa panguna po ni Ate Mirna Miklat and family, kay Pastor Noel, kay Pastor Amid, hallelujah, at sa lahat po ng members ng Jesus Lamb of God Community. O, purihin ka Panginoon. Maging kay Ate Bering and family dyan po sa lugar ng Maypaho, Caloocan. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko sa high school, sa lahat po ng mga kumpare ko, kumari ko, sa lahat po ng mga, again, nagla-like, nag-share, nagko-comment sa live stream na ito. Sa lahat po ng mga kabataan na nag-undergo ng discipleship sa panguna po ni Sister Jessa. Ang mga katuwang ko po sa social media ministry, kay Brother Elmer Paboriques, kay Sister Nene Paboriques, at yung kanyang lolo at lola, si Brother Felix, or rather Sister Nene Pascual, Sister Nene Pascual, ang kanyang lolo na si Felix Pascual, ang kanyang lola na si Sister Nemi Pascual and family. Hallelujah. Ang lahat po ng pamilyang Pilipino here and abroad, Lord, akin pong ipinapanalangin silang lahat na patuloy po matanggap ng bawat pamilyang Pilipino ang iyong salita at higit sa lahat, ikaw, Panginoong Kristo, na ikaw maghari, manguna, mamayani at manahan sa bawat puso, isipan, damdamin, kalooban at buhay ng bawat pamilyang Pilipino here and abroad sa pangalan ni Jesus. Ganun din po, Lord, ipinapanalangin ko anumang kaguluhan sa gitnang silangan, anumang mga chaos o disaster o war na nagaganap sa gitnang silangan at sa iba't ibang mga bansa o mga lugar. I pray na ikaw po ang papagitna. Ikaw po ang papagitna sa bawat krisis. From crisis to where Christ is. Sa pangalan ni Jesus. Ganun din po aming pamahalaan. Ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga gabinete, lahat po ng mga namumuno sa lokal, hallelujah, at nasyonal, na kung saan, O Diyos, ang pagkakaisa ay mangyari po sa aming bansa, sa mga leaders po namin, sapagkat ito po ang pangunahing benepisyo na aming matatanggap bilang isang Pilipino kapag sila po ay nagkakaisa sa tulong mo at sa biyaya mo, aming Panginoon sa Kristo, sa pangalan ni Jesus. At yaon lamang nararapat at angkop na mangyari at maganap sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad ang siyang may sakatuparan ng pamahalang ito sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat na po kami, O Diyos, sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin. We are thankful and grateful that all of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, blessed, accepted, and most especially, all of us are valued and loved by you, O God, in the mighty and powerful name of Jesus. So Lord, thank you for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in accordance to your word, na ang sabi mo, anuman ang aming hingin sa iyong pangalan ay gagawin mo. Kaya maraming pong salamat, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa natatanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry at New Life Community. I-hit nyo lang po yung notification bell at nawa po mag-subscribe po kayo. Panoorin po ninyo ang mga bagong in-upload po ni Brother Elmer. At meron po tayong FB page, mag-follow po kayo. The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. At sa lahat po ng gusto mag-invite po sa amin, mag-message lang po kayo sa amin, mag-message lang po kayo sa akin, at willing po kaming pumunta sa inyong mga lugar,
churches, community, ministry, kahit saan pa ho yan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. At meron po kaming sabayang pananalangin. Kami po mga taga Jesus is Wonderful at mga taga New Life Community ay nagpe-pray po ng sabay-sabay tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 po ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto niyo pong sumabay sa amin, welcome po kayong lahat sa pangalan ni Jesus. So hanggang sa muli po, makita-kita po tayo sa year 2025 sa unang broadcast o sa unang live stream natin sa taong papasok. Magsama-sama po tayong muli sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. Isama na natin ang mga taga Lamb of God Community sa Nueva Ecija, sa Likab. Maraming salamat. Siyempre, nandito ako Salamat po sa Diyos. Okay po? Sumain nyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God with us, God provides, God reigns. Bye-bye po. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat. Hallelujah.